Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang tungkol kina Draymond Green, Nikola Jokic, Anthony Edwards at Kevin Durant. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So grabe, pinag-uusapan po ang napakagandang performance na pinakawalan ni Anthony Edwards sa Game 1 bakbakan kontra Denver Nuggets, na kung saan tumala ito ng playoff career high 43 points. Grabe, umpisa pa lang ng laban kanina ay nagpakitang gilas agad itong si Ant-Man mga kaibigan. Buhat na buhat ang opensa ng Wolves sa kinikilalang bagong Michael Jordan ngayon. Maraming record ang ginawa, kabilang siya ngayon sa most points in conference semifinals debut. Pangatlo siya bitbit ang 43 points, pangalawa si Stephen Curry with 44 points noong 2013, at nangunguna si Luka noong taong 2022 with 45 points. Hindi lang yan, ito pa, only player with consecutive 40-point postseason games sa batang edad na 22 years old, silang dalawa ni Kobe Bryant. Ibig sabihin talagang mas malakas na nga ngayon ang isang Anthony Edwards kumpara noong mga nagdaang season nito na nilaro. Kakaiba po ang kanyang galawan at ipinalutang na performance sa mga laro nito ngayon, mukhang totoong igiganti nito si LeBron at ng Lakers sa pagkatalo versus Nuggets. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo kay Anthony Edwards ngayon? Mag-comment lang po. Ngayon ay dito tayo kay Draymond Green. So tumama po ang sinabi ni Draymond sa banggaan ng Wolves versus Nuggets sa second round, na kung saan sinabi nga ng former Defensive Player of the Year na kumbaga bibigyan ng sakit sa ulo ng Minnesota ang Denver sa series, dahil sa mas may malalim silang bench players kumpara sa defending champion. May malakas na Naz Reid nga daw ang Wolves, na kung saan isang malaking dahilan din po siya sa pagkapanalo nila sa Game 1. Grabe ginawa ni Naz Reid sa fourth quarter ng laban, tahimik pero walang dudang mapanganib po si Reid, handa ring gumawa ng malaking eksena sa isang laro. Magandang baon po ito ng Minnesota ang pagkapanalo nila sa Game 1, para sa mga susunod pa nilang games sa series. Ibang klase rin po magbigay ng opinion si Draymond. Dito naman tayo kay Nikola Jokic mga kaibigan, na kung saan sinabi niya sa interview na kumbaga talagang mahirap na kalaban ang Wolves. Kasi may lakas daw, base sa kanyang naging pahayag dito, ay napaamin ito na mahihirapan sila manalo sa series versus Minnesota. Nagbiro pa siya na kailangan daw ng isa pang Nikola Jokic para tapatan ang Wolves. Grabe naman, para sa akin napaka-humble po ng one-time finals MVP, ito po ang sinabi ni Jokic sa interview matapos silang matalo sa Game 1. To, Rudy Gobert's length and, not only that, them just rotating three fresh bigs on you, for most of the game. To have a duplicate clone of myself, and then I can be fresh when they sub another guy. I'm going to be fresh. I don't know, my friend. I think that's why they're good. They can play big. They can play small. They can put a lot of guys on a lot of guys, and they're long, physical. They rebound really well. They're aggressive. Samantala, itong si Kevin Durant ang pinakapaborito ng maraming fans para sa Golden State Warriors next season. Marami ang naniniwala sa kakayahan ni KD kumpara sa iba. Dahil wala ng question, pag tuluyang makabalik si Durant sa gold-blooded, paniguradong lalakas po ang Warriors. Walang biro, kita naman natin noon nang magkasama sila ni Curry. Isa sa pinakamatinding duo na nakita natin sa kasaysayan ng NBA. Subok na ang KD sa GSW, kaya maraming fans ang may gusto na magbalik siya sa Dubs, kumbaga nasisiguro na dito ang mataas na chance ang muling makakaakyat ng finals. Para sa akin, hindi imposible na mangyari ang pagbabalik ni Kevin Durant sa Golden State Warriors sa susunod na season. Kaya abangan po natin ito. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo kung tuluyang makuha ulit ng Warriors si KD? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.